Speaking of, itong Marcos, tingnan ninyo ang kawalang respeto ng Pangulong Bongbong Marcos sa sistema ng gobyerno. Tingnan nyo ang kawalang respeto. Nag-i-endorso ka ng 12, 11 o ilan na lang i-endorso mong kandidato pagka-senador. Sinasabi mo na ito yung mga magagaling na mga tao. Pero hindi, kung inyong maaalala, itong kanyang kapatid ay miyembro ng kanyang grupo na alyansa. At due process dictates, itong sinasabi ni Amy Marcos, within the bounds of yung batas natin. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Kanina. Na bawat tao may kanya-kanyang opinion. We are entitled to our own opinions. At, sabi niya, we are entitled to our own opinion. Akala ko ba bawal ang opinion? Ayun nga. Gulo nyo vlogger pa naman yan. Pag sa kanila, okay lang. Pero pag sa atin, hindi pwede yun. So, may basihan ba ang opinion? Hindi, kailangan bumasi ba yan sa facts? Hindi, kailangan ano muna natin yan. So, ang sabi niya, meron kanya-kanyang opinion, but I disagree, sabay talikod. So, harap-harapan na binastos ng presidente ng Pilipinas yung co-equal body. Co-equal branch niya na Senado. Na sinabi na nagdi-disagree siya doon sa resulta ng hearing sa Senado. At ang nakakatawa, atin niya pa, at the same time, alyansa din itong si Amy. Yes. Hindi ba? So, anong tawag dito, Bong? Akala ko ba magagaling yung mga kinakampanya mo? Akala ko ba dream team yan? O ito ate mo pa. So, ibig sabihin sinungaling or walang kwenta opinion ng ate mo, anong tawag sa opinion mo? Isang lahi lang naman kayo. Nabibilib ako kay VP Sara Duterte dahil bago lang siya na kandidato pero hawak niya na sa leeg ang isang Amy Marcos na seasoned politician na. Ito nga yung sinasabi natin na ganito ka-powerful si VP Sara ngayon. Na kahit na binabastos niya sa kanyang mga meeting di avance o sa kanilang mga rallies, etong si Amy Marcos, harap-harapan, nilulunok ni Amy lahat yan. Pero delikado yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ikaw yung nasa kapangyarihan ngayon, ikaw yung malakas ngayon, kailangan kita, sige, babuyin mo ko. Pero pag umikot na naman ang mundo, kakagat na naman yung mga buwisit na yan. Correct. Kaya matuto na tayo sa aral ng nakaraan, ang ama at ang mga anak, isa lang ang lahi niyan, hindi magbubunga ng mansanas ang santol. Correct. Okay? At saka ano pa nga doon sa presko na naman niya, para na naman niya nililigtas yung kapatid niya. Oo nga Hindi ko mag-gets bakit ayaw niyang sisihin. Anong gagalaw yung mga yon nang hindi nagpaalam kay Marcos? Correct. Ano, sabog ba si Marcos? Tanong yun, Tanong yun, Actually, ganun lagi. Pagka tinutumbok na, yung usapan papunta nila sa kapatid, medyo nililihis niya. Hanggat ganyan ang nangyayari, wala pong mangyayari dyan kay Amy Marcos. Walang mapapatunayan yan. So, tama yung sinabi ni Boss Di kanina, no? Matuto tayo sa aral ng istorya ng pamumulitika sa Pilipinas, okay? So, noon, 2016, pinatalsik natin yung mga dilawan. Pumasok si Pangulong Duterte, naging maayos ang takbo ng bansa natin. Tapos ngayon, 2022 election, yung mga tao, sabi ni Pangulong Duterte noon, ayaw niya dyan sa presidente na yan kasi may bagahe, weak, tsaka bangag. Pero, yung mga tao, siyempre, nandun si VP Inday Sara. At baka iniisip ng mga tao, baka mali, baka paninira lang yung mga ibinabato sa pangalang Marcos. So now, napatunayan na po natin, mga kababayan. So, pag nabudol ka ang una, pangalawa, pangatlo, delikado na yan. So, kaya ngayon, matuto po tayo. Ito lang, napakadali lang. Ang tao, ang politiko, kapag pinatalsik na, huwag yun ang pababalikin dahil disgrasya ang aabutin ng bansa natin. Tingnan nyo, ang nangyayari sa bansa natin. Yung mga ganyan yung Marcos, pinatalsik na yan, di ba? Yung mga dilawan, ibabalik pa natin, hindi na. Matuto tayo.
kung sino ang nagbigay sa atin ng magandang pamumuhay sa Pilipinas, katahimikan at kahit papaano yung dangal ng Pilipino na ibalik sa atin, doon tayo. Walang iba yan. PDP laban yan, partner. Oo, speaking of itong Marcos, tingnan ninyo ang kawalang respeto ng Pangulong Bongbong Marcos sa sistema ng gobyerno. Tingnan nyo ang kawalang respeto. Nag-i-endorso ka ng 12, 11 o ilan na lang i-endorso mong kandidato pagka-senador. Sinasabi mo na ito yung mga magagaling na mga tao. Pero hindi, kung inyong maaalala, itong kanyang kapatid ay miyembro ng kanyang grupo na alyansa. At due process dictates, itong sinasabi ni Amy Marcos, within the bounds of yung batas natin. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Kanina. Na bawat tao may kanya-kanyang opinion. We are entitled to our own opinions. At, English, sabi niya, we are entitled to our own opinion. Akala ko ba bawal ang opinion? Ayun nga. Gulo nyo Vlogger pa naman yan. Pag sa kanila, okay lang. Pero pag sa atin, hindi pwede yun. So, we are... May basihan ba ang opinion? Hindi, kailangan Bumasi ba yan sa facts? Hindi, kailangan ano muna natin yan. So, ang sabi niya, meron kanya-kanyang opinion, but I disagree, sabay talikod. So, harap-harapan na binastos ng presidente ng Pilipinas yung co-equal body. Co-equal branch niya na Senado. Na sinabi na nagdi-disagree siya doon sa resulta ng hearing sa Senado. At ang nakakatawa, atin niya pa, at the same time, alyansa din itong si Amy. Yes. Hindi ba? So, anong tawag dito, Bong? Akala ko ba magagaling yung mga kinakampanya mo? Akala ko ba dream team yan? O ito ate mo pa. So, ibig sabihin, sinungaling or walang kwenta opinion ng ate mo, anong tawag sa opinion mo? Isang lahi lang naman kayo. Dito na lang natin tingnan, mga kapatid. Magkapatid sila nagbabanggaan. Kung silang magkadugo ay nagbabanggaan. Hindi nga nila maayos yung pamilya nila Hindi nga nila maayos yung pamilya nila. Yung pamilya, pa kaya ng mga Pilipino. Tayo mga Pilipino pa kaya. Kaya, tigilan po natin. Katulad ng sinabi ko, kapag ang isang tao pinatalsik na, wag mo lang pabalikin. Kasi disgrasya talaga abutin tingnan nyo, ano nangyayari sa atin? Sinabi na dati na may ganito yan. Ganito ang mga issue niyan. Ibinoto nyo pa. Ano nangyayari sa Pilipinas? Kayo naman, naninisi na naman kayo. Hindi naman. Bumutong-utong patuloy. Inaano lang natin, sinasabi lang natin na talagang hindi ka dapat, walang sinabi ito si Bongbong Marcos na dapat paniwalaan. Kaya ayaw sa inong ibang mga DDS Oo, kasi... Dahil naninisi daw kayo. Ganun talaga. Merong may pag-roll pa ng ayan. Naninisi kayo lagi. Ganun talaga. Ito yun, nakikita natin. Again, opinion to, although bawal at mali magbigay ng opinion. According doon sa inatinan mong debate, magbibigay pa rin tayo ng opinion. Yes. Kasi libre naman magbigay ng opinion. Yan ay ang ating opinion. Ang sinasabi natin, huwag kayong maniniwala dito kay Bongbong Marcos sa pinagsasabi nito dahil hindi talaga nito nire-respeto ang mga ahensya ng gobyerno. Kailangan pabor lahat sa kanila. Parang pasismo na nga Yes. Para na nga siyang diktadorya talaga So, ano ba yung pasismo? Sa pagkakaintindi natin, Master Judea, ano ba yung pasismo? Well, sa akin, yung pasismo, ito yung authoritarian, pagiging authoritarian na wala nang kinikilingan. Mismong batas, hindi na nila pinakikinggan. Wala nang pinakikinggan. Mismong batas, hindi na sinusunod. Kung ano yung sa tingin nila na tama, katulad na narinig na naman natin kanina doon sa DOJ Secretary, own judgment nila. Ito ang pagkakakidnap kay Pangulong Duterte. Dahil ito daw ang makakaganda o makakabuti sa ating bansang Pilipinas. Paano naging maganda ang Pilipinas nung naidala si Pangulong Duterte sa daig? Nagmura ba yung mga bilihin? Nawala ba yung mga krimen? Natigil ba yung pagdanakaw sa gobyerno? Hindi naman. So, ibig sabihin, eto nga mga partners, noong panahon ni Pangulong Duterte, yung pasismo na yan, lagi narinig natin yan sa kalsada Pero ang problema ngayon,
Noong panahon ni Pangulong Duterte, alam natin na may direksyon ng gobyerno. Ang gobyerno ay gumagalaw ng naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas. So now, na medyo nagkakaroon tayo ng kaguluhan at hindi nasusunod ang konstitusyon ng Pilipinas, parang hindi natin naririnig yung mga sigaw na pasismo na yan. Na ang pasimuno ng mga sigaw na yan ay itong mga teroristang NPA na laging nandyan sa kalsada. Pero ang nagtataka ako kung bakit ngayon tahimik sila, partner. Ano ba ang yung ibig sabihin ng pasismo? Ayan, isa itong salitang madalas nating naririnig ngayon. Ngunit ilan ba sa atin ang tunay na nakakaunawa sa kahulugan nito? Ayan, sa pinakaubod nito, ang pasismo ay authoritarianismo sa pinakamalalang anyo. Isang ultra-nationalistikong ideolohiya na nabubuhay sa takot, karahasan at bulag na katapatan sa iisang pinuno. Sinisikil nito ang pagtutol. Itinuturing ang Estado na mataas pa sa mga individual at binabaluktot ang katotohanan gamit ang propaganda. Sa kasaysayan, hindi lang ito ang insultong ibinabato sa mga kalaban. Isa itong maingat at sistematikong pagbuwag sa demokrasya. Kaya ang mga rehimeng pinamumunuan ni na Mussolini sa Italia at Adolf Hitler sa Alemanya. So, mabigat pala ito. Parang sinasabi, mas ang Estado ay To the highest level. Oo, wala nang boses ang taong bayan. Ganun na nangyayari ngayon, so unti-unti talaga parang pinapasok tayo ng pasismo. Sabi nga dito hindi daw biglang sumasabog ang pasismo. Dahan-dahan itong pumapasok sa lipunan sa pamamagitan ng mga bitak ng takot, kahihiyan at matinding kahirapan. Nag-aalok ito ng tila simpleng sagot sa masalimuot na mga problema. Ipinapangako ang pagbabalik ng kadakilaan habang unti-unting winawasak ang kalayaan. Mabigat ito. Ang bigat ng pagkakalathala dyan si Orlando Villion ba? May kasanya. Malupit itong na to. Kung may time kayo mamaya, ipopost natin. Orlando Mercado. Oo. Anuhin ninyo? Pag-usapan natin yan. Alam mo, ito yung mga simplihan natin yung signs of creeping fascism. Ibig sabihin, kasi sa sulat niya, unti-unti daw pinapasok na daw tayo. Talagang ginagapang, ika nga, yung extreme nationalism, suppression of dissent. Anong sabihin nun? Yung mga pumapalag, talaga nga namang niyayari. Sinasakal. Sinasakal. Control of media. Actually, sabi nga na iba, ngayon hindi control of social media. Hindi, both. Nagkataon lang, yung mainstream media, nawalan ng tapang. Sumunod. Kaya ngayon, mukha silang malaya, pero sa totoo lang, hindi sila malaya. Ito naman social media, talagang ginaganon, tuloy-tuloy, pero hindi nagpapapigil. Attack on human rights, manipulated election. Nako po, delikado tayo dyan. Patay tayo dyan, mga kababayan. Cronyism and scapegoating minorities. Alam nyo, itong napaka-importanting maunawaan ng mga Pilipino. With also have a relationship doon sa debate na naganap. Kasi paulit-ulit yung opinion daw ay masama. Kailangan daw na nakabase sa facts. Alam mo, hindi ko lang naipaliwanag doon dahil kulang tayo sa oras. Pasensya na, Aling Claire, pero ikaw pa naman ay abogado, pero napaka-importante na maunawaan mo na meron tayong tinatawag na circumstantial evidence. Ano ibig sabihin nun? Simplihan na lang natin. Hindi mo kailangang makita, pero yung circumstances na andon, halimbawa, lumabas ka ng bahay mo, basa ang kalsada, basa ang bubong, basa ang puno. Anong sasabihin mo? Umulan na. Umulan. You were not there during the rain, but the circumstances says umulan. Opinion mo lang yon kasi hindi nga ka nakabase doon sa mismo nakita mo ba umulan? Hindi. O hindi umulan. Hindi pwede yon. Nakita mo, basa lahat, ala naman... Pwede ka na mag-assume. Oo. Kasi yun is circumstances. Yan ay tinatanggap ng korte. Madam, Aling Claire.
Korte nga tumatanggap ng... Basahin niyo uli ang inyong law books. Nandyan po yan. Circumstances evidence. Pwede po masabi. Yun ho ang ginagawang basihan ng mga social media influencer or reactors. Saan kami nakabase? Doon sa mainstream. Binalita ng mainstream. Based doon sa mga nakita naming facts from the mainstream, pwede na kami ngayon mag-conclude ng aming opinion. Which is hindi mali. Kasi nga, opinion nga yun. Dahil binase namin sa, halimbawa ko, lumabas ka ng bahay, basa ang bubong, basa ang kalsada, basa ang puno, circumstances yun. So, ganun din kami. May nakita kami. Ano sabi? Walang hawak na baril daw. Yan. Yung sa KOJC. Nakita namin lahat. May hawak sa baril sa KOJC. Yung mga pulis doon. Tapos walang nag-report. Walang nag-report. Ano tawag mo doon? Sabay-sabay silang nabulag at that moment. Sabay-sabay silang inantok at hindi nakita sa social media. Diba? So, circumstance ang tawag doon. Aling clear naman kaya ginagalit mo ko. Kaya nga Banat Bay, may nagdududa, di ba? Kahit dyan sa mga nananalo sa loto. Mantakin mo, linggo-linggo may nananalo sa loto. Na dati, hirap na hirap manalo sa loto. Pare-parehas lang naman ang dami ng tumataya. Correct. So may basihan. Medyo magugulat ka. Medyo mag-ano ka. Ayan ngayon, isa pa. Bigyan kayo ng sample. Yung nakaraan na nag-leak na Project Horus ba yun? Ayun. Oplan Horus. Oplan Horus. Nilabas yan ng isang mainstream media. Manila Times. Manila Times. Hindi kami naglabas niyan. Nilabas siya ng isang media. Tapos pinick up ng mga tao. Nag-deny na ba ang gobyerno? Alam mo kung ano ang way of denial nila. Sinampahan na nila ng kaso. Yung mga taga-Manila At saka Times. yung lahat ng nakasulat doon, nangyari at nangyayari pa. Correct. So, ibig sabihin, circumstances, mukhang totoo. Correct. Yun kasi sasabihin na naman, anong ebidensya niyo dyan? May fact ba yan? Gaganan-ganan na naman si Aling Claire. Alam mo ba ano yan? Yun na nga po ano ho ba yung laman? Si Aling Claire. Nangyayari yung laman ibig sabihin, mukhang totoo na meron talagang ganong klase. Yes. At Eto wala silang denial doon talaga. Wala talaga. Talagang inano nila, kaso, mag-file ng kaso. At saka si Ate Claire, mga partners, panatiko ito ng to see is to believe. Tingnan mo, porque wala daw siya nakikita nagsasaksakan at nag-holdapan sa harap ng bahay nila, wala nang holdapan. So itong mga nangyayari ngayon, hindi natin matatawag na krimen ito kasi hindi nakita ng harapan ni Claire. Ano ba yun? Paano ba to? Pero hindi na natin pinoproblema dahil alam natin parang loka-loka na ito kaya nga ang ang focus natin is itong mga issues na lumalabas. Di ba usually gano'n naman pag may issue na lumabas, may usok, may apoy, papatayin mo yun by a mere denial or proof. Sabi nga ni Banat Bay, ano ang panlaban sa fake news? Maglabas ka ng totoong balita. I-debunk mo yung balita. Alam mo ba, yung circumstantial evidence na yan, nasa batas yan. Alam mo ba na nasa Biblia din yan? May nasa Biblia din. Basa. John 3 verse 8. Yan. The wind blows whenever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it's with everyone born of the Spirit. Pero, nakita mo yung tao nagbago. Yeah. Paano nangyari yun? Because of the change doon sa tao. Hindi mo nakita yung Diyos, pero nakita mong buhay doon sa tao yung Diyos. Yun ang tinatawag na circumstantial evidence na pwede mong sabihin, yes, there is a makapangyarihan dahil yung tao na bago. Yeah. Nahipo yung tao. Yun po yung sinasabi natin na minsan, hindi mo nakikita lahat. Pero nangyayari. Pero nangyayari. Part yun. Kaya ngayon tinatawag na circumstantial evidence. At the same time, may hangin, di ba? Nakikita mo ba yung hangin? Meron mo ba sa'yo nakakakita ng hangin? Wala. Pero nararamdaman mo. Alam mo din kung saan pumupunta yung hangin. Kung tumama sa kaliwa o sa kanan. Di ba? Yun ang tinatawag na... Iba talaga pag Banat. Halimbawa, pag nandito kami, minsan may nangamoy. Ano yun? Si Jay lang naman nandito. Tapos, ibig sabihin, may umutot. May umutot. No. Hindi mo lang alam kung sino yung umutot. Pero nangyari. Nangyari yun. Umutot.
Hindi, sa elevator nangyayari yan eh. Di ba, pag may umutot. Di ba? Anong ebidensya mo may umutot? Kung sino unang Nakita mo ba yung utot? Tama ko. Pwede ba sabihin ni ano yun? Ni Aling Claire? Hindi pwede. naamoy mo. Naamoy mo eh. Sumakit yung tiyan mo sa amoy. Sabi sabihin meron. May